Naglalakihan ng mga alon sa Naik, Cavite dahil sa bagyong Julina. Ramdam din ng hagupit ng bagyo sa bayan ng Tanza. Ilang kalsada rin ang binaha. Inilikas na ang ilang pamilya sa mga coastal barangay. Kuha naman yan sa barangay Aniban 2 sa Bacoor, Cavite. Matapos umapaw ang katabing ilog, malakas ang agos ng baha na hanggang bewang ang taas. Sa boundary naman ng Bacoor at Zapote sa Las Piñas, hindi na madaanan ng kalsada dahil sa taas ng baha. Kaya ang ilan binuhat na ang kanilang mga motor. Nagsilutangan naman ang basura sa kalsada sa Binyan, Laguna. Kaya kahit ang mga bangka na ginagamit ng transportasyon, nahihirapang baybayin ng mataas na baha. Umapaw na ang tubig mula sa katabing ilog at lawa na naging sanhi ng pagbaha sa ilang mga barangay. Sa bayan ng Magdalena, bumagsak ang isang dulo ng hanging bridge matapos sirain ng malakas na agos ng tubig sa Balanac River. 3 barangay ang niuugnay ng tulay. Nakaranas din ng hanggang bewang na pagbaha ang bayan ng Santa Rosa. Apaw na naman po ang ilog. Panginoon. Halos umabot naman sa bubong ng bahay ang baha sa barangay San Isidro sa Batangas City. Ang kumuha ng video, umakyat na sa bubong ng kanilang bahay at mahigit 2 oras na tiniis ang matinding lamig at takot habang basang-basa sa buhos ng ulan. Pasado alas 12 ng tanghali nang rumesponde ang mga taga-Coast Guard. Hindi naman madaanan ng mga sasakyan ng isang kalsada sa bayan ng Ibaan dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Julina sa Lipas City. Sa lakas naman ng hangin at ulan, nasira at nilipad ang mga tolda ng ilang business establishments. Maging ang ilang traffic signages natumba. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.